Recording. So yun, good afternoon. Kami po yung team 2 na mag-present ng aming proposal about e-commerce. So yung title namin is Take It Now. From the word itself, take it now. So yung take it now is kinonect lang namin sa technology. So kasi yung ano namin is yung system, website namin is about siya sa e-commerce kung saan nagbebenta ng mga technology, kaya tech it now. Then yung aming tagline is try it, buy it, tech it now. Yon. Next. So yon dito is malalaman natin ano nga ba yung meron sa website, ano nga ba yung e-commerce. Ayan. E-commerce are commonly known as electronic marketing. It consists of buying and selling goods and services over an electronic system such as the internet and the other computer networks. E-commerce is the purchasing, selling, and exchanging goods and services over computer network or internet through which transaction or terms of sale are performed electronically. So yung e-commerce is a host platform kung saan yung mga businesses dito nagbebenta ng online. Nagbebenta sila online katulad ng Amazon, 'di ba? Nagbebenta sila online worldwide. Katulad din ng Shopee, gano'n. Bale, yung system namin ng e-commerce, ayan, parang do'n siya na-inspire sa mga ano, online selling, online marketing platform na nakikita natin ngayon sa internet. Ayun. Project description naman, yung commerce host platform that lets businesses sell their products throughout the world through an electronic medium. Yun nga, 'di ba? Since nabubuhay tayo sa sa internet, lahat tayo gumagamit ng internet. Mas mapapadali natin yung pagbili gamit tong online yung etong system namin. Kasi hindi mo na kailangan pumunta sa physical store para bumili pa or tignan yung kung anong product yung nandun, kung ano yung mga specification. Dito sa system namin, may kita mo na kung ano yung nandun, kung ano yung mga specification ng gusto mong bilhin na product. It also successfully running in many sources such as supply chain management, electronic data interchange, mobile commerce, internet marketing, data collection, online transaction, and electronic exchange of funds. So yun, pwede rin dito yung yung yun nga, online payment, ganun, online banking. Next. Yan. Okay. Yan. So, yung objectives namin sa e-commerce website system is para makatulong sa mga business na sa mga amin na nagsiselling tsaka sa mga consumer. So, paano ba namin may apply yun? So, ano, cost to customer, developing customer reach, and providing a unique customer experience. So, kung summarize natin to is parang gusto lang namin parang ibigay yung best experience ng customer na pwede nilang ma-feel sa pag-avail ng mga products dito sa e-commerce sa Take It Now. Yan so it has become more than essential for businesses and it benefits both buyers and sellers. So kasi mas nagbe-benefit yung mga customers and kami in the way of na mas nakasave ng time kasi nga mag-access ka lang ng website, mag-surf ka lang ng yan sa browser, then filter kung anong gusto mong mga products, what kind of products do you want. So, ayun na. So this system helps you to be more convenient in buying goods or services without creating physical limitations. So, yun nga, gaya na sinabi ko is hindi mo na kailangan pumunta ng physical store sa mismong lugar na babiyahe ka pa kasi nga syempre lalo sa panahon ngayon is pandemic, diba? So, yun, mas nakaka-safe. Tama ba yung term ko? Mas safe siya kasi nga
sa internet ka na lang ano, yun na lang yung parang gagawin mo, yun na lang yung medium mo para makapag-access dun sa website namin. So, it requires just a few clicks from the comfort of your home to gain the merchandise. So, just kailangan mo ng mga ilang clicks syempre. Para yung mga gusto mong orderin is makarating sa ano mo, sa destination mo, sa nangyari sa inyo, sa bahay nyo, yan. So, you can also choose if you pay for cash on delivery, debit or credit card for transaction. So, pwede ka mamili kung gusto mo na cash on delivery, so, or debit or credit card. Kung gusto mo bayaran na kagad, yan, ng advance, sa transaction na. So, next. So, specific objectives to develop system that will both give benefit both buyers and sellers. It will no longer difficult to buy and sell. So, gaya na sinabi ko, mas efficient nga mas efficient na website system ang pinapropose namin kasi mas madali siyang ma-access through internet lang. So, pwede kang mamili na lang, mag-scroll ka na lang. Yun. Then, if you want to buy, then, kung gusto mo rin magbenta, pwede rin. Yun. So, to design a system that will provide the customer an account, you can register and log in before you proceed on buying. Your account is to keep your chosen products to your cart. So, syempre, before mo totally ma-access yung Take It Now website system na pinopose namin, syempre, you're required na maggawa ng account or mag-register na account. So, pwede ka mag-register, yan, mga information, mga basic information like name, email, pwede ka based sa account mo, yung ginagamit mong account na nakapangalan sa'yo, syempre yung in-order mo na or yung gusto mo na products is parang masasave yun sa cart mo muna para bago mo i-totally na parang i-orderin, cash out tuloy. Ali. Basta yun, yung parang bibilin mo na parang Check out. ano mo na, check out rather. Yeah. So, yan. So, another specific objectives is to develop a system that will save time for both buyers and sellers. Customer can order anything regarding essential computer parts you need online. So, sellers shop also open 24/7, doesn't have shopping hours like a retail store. So, yung system namin, another reason kung bakit siya essential, yung pinapropose namin kasi yung website system namin, ano na siya, 24/7 na siya, 24/7 access, and hindi mo na kailangan mag-isip na ay sarado na ba to ng ganitong oras ng website na to. So syempre website yun, hindi mo na kailangan ng time limit kasi nga internet lang yung kailangan mo. Hindi man siya tulad ng mga physical na stores na nagsasara, 'di ba? So, ayun. So, mas efficient siya, no? So, to develop a system that will ensure customer to use either cash or cashless. So, from the word itself nga, no? Cash or cashless. Kasi, yun, mas madali na talaga siya. Pwede ka na mamili kung ano yung mode of transaction mo. So, ayun. So, dako naman tayo sa may scope ng aming proposal. So, this section tells you the saklaw or kung ano nga ba yung saklaw ng aming proposal. So, una dito, makikita natin is the scope of this system is to give benefits for both seller and buyers.
to sell and buy products and services over the internet. So, in this section, bibigyan namin kayo ng sobrang daming benefits. Hindi lang naman porket ginamit yung site na to, wala kayong mapapala. Syempre, meron kayong benefits na matatanggap. Syempre, sa pagpasok nyo pa lang sa site, meron kaming user-friendly website. Kumbaga, madali nyo lang ma-access and easy to use. And maayos din yung retail price namin. Kumbaga, pwede pa namin kayo mabigyan ng promo in case na magkaroon kami ng ganun. Then, pag tinangkilik nyo rin yung website namin and share nyo sa iba, isa ka sa mabigyan namin ng promo. Then, yung price namin is sobrang sulit dahil nga isa kaming direct supplier and hindi kami tulad ng ibang supplier. Then, pangalawa, this system will get the information of the customers and allow them to have their own account. So, firstly, para sa maka-access ka sa website namin, syempre need namin ng information nyo para sa account nyo, para magawa namin ng inyong account. Then, some usernames, emails, password lang naman yung kailangan namin. Then, magkakaroon na kayo ng instant account sa aming website. Then, don't worry guys, confidential naman yun and hindi namin ito papakalaman or i-share sa iba. Kaya, sana magtiwala kayo sa website namin and magkakaroon din kayo ng magkakaroon din kami ng maayos na feedback galing sa inyo. Then, pangatlo, all the products they choose to buy will move to cart before proceed to checkout. Then, secondly, after nyo nga makagawa ng account, then it's time to explore to our website and mag-scroll kayo. Ito yung kumbaga maghahanap kayo ng mga hinahanap yung product, kung anong gusto nyong product na makakatulong sa inyo, lalo na yung mga IT dyan. Then, sobrang dali niya lang. Mag-scroll kayo, then add to cart, ganun lang, click lang kayo, hindi na kayo mahirapan. Then, check out, yun lang. Then, lastly, the system has facts pertaining of the products. So, firstly, ang facts is, ibig sabihin niya lang is frequently asked question. Kumbaga, if ever na may katanungan kayo sa amin patungkol sa website namin, meron kaming ilalagay na facts or yung mga facts sa website namin. Then, makikita nyo naman ito sa menu para mas aware kayo or para magkaroon kayo ng idea patungkol sa website namin. May dadagdag ka rin. Yung ibang benefits din pala nung na security feature ng system namin is yung din nga, 'di ba may account? Yung account na yun, bago mo mapasok yung website namin, tawag dito. Mas secure siya kasi kami lang yung kami lang yung seller doon, walang ibang store ganun katulad ng ibang application na kung sino-sino kaya nasisiraan ganun, 'di ba? Doon sa amin magiging talaga, magkaroon kayo ng tiwala dahil nga isa lang, kami rin yung direct supplier. Tapos dito, yung account mas secure kasi kapag ginamit yung device nyo ng ibang halimbawa mga anak nyo ganun or kung sino man na gumamit ng cellphone nyo, Miram ganun. Tapos pumunta sa site na yan para add to cart, tapos mag-check out yan. Hindi agad na mapasok yun kasi meron tayong account na kailangan bago mapasok dun sa site na yan. Yun lang. Next na. Yun, limitations and delimitations. It can't able to locate the customer exact location. Yun, wala tayong features na ganun, yung GPS na yung once na yung address, kusang lalabas dun sa yung location. Yung ang tanging makukuha namin doon kapag nag-checkout kayo, yung address nyo, then i-ship namin doon mismo sa ipapadala namin sa location nyo. The system is unable to bid the customer a lower price or can't afford to lower the price from the original price. Yun nga, hindi pwedeng tumawad katulad dun sa physical store. Pag pumunta ka, pwede mong babaan yung presyo, pwede kang humingi ng tawad. Dito sa system namin, hindi pwede. Hintayin nyo na lang yung promo. Ganun. Then, lastly, the system can handle refund. Yung system namin, yun nga, walang refund. So, yun.
Tapos ayan, dagdag ko lang yung the system does not have live selling. Since ano nga lang kami, isang store nga lang kami, hindi katulad ng Lazada at ng Shopee na may mga ibang sellers na nagla-live selling. Ayun lang. So, ayun. Tapos na. Thank you po. Ito lang po yung ano namin, Thanks, ma'am. website. So, E-commerce website system po namin. So, bali, yung next na ipopropose po namin is about student management. So, next. So, mapapansin natin, di ba, yung student management is parang may kaparehas o nag exist na siya. So, sa ano na to is malalaman natin kung ano nga ba yung mga pinagkaiba niyan. So alam naman natin 'di ba yung computer is sobrang advanced na niya sa atin sa pang-araw-araw natin. Gaya nga nung pinropose namin nung una kanina yung ano e-commerce which is yung take it now. Take it now. So sa pagbili pa lang sa online sobrang laking tulong na ng computer ng technology. So, yung the admission system is a mechanism for letting a new apply for a various courses whenever they are. So, ang merong access lang dito is yung admission. So, yung mga student is nag-aano sila dito, i-input sila ng mga requirements nila about school. So, yung school is etong application na to, pwede nila tong magamit. So, bale, kami lang yung gagawa ng system nila na pwede nilang gamitin doon. So, yung main objective ng student management system na propose namin is to, our team intend to make an admission system wherefore the school personnel and staff will have an easy task to do. This system will specify the students' credentials and their necessary information that the school needed, and it will be given in a short period of time just by searching the student's name or student number within this per system. So, yung pinaka-plano nitong student management system is mag-store ng mga information ng mga student sa aming system, and yung mga credentials nila and yung requirements nila ay kami din yung mag-i-store by the way of database. Then, tsaka yung student number, yan, mga student name. So, parang mas mapapadali siya, mas efficient sa time yung pagpa-process ng mga credentials ng student from this student management system. So, yun. So, ito yung pinaka-specific na objectives namin sa student management system is yung data protection. Syempre, di natin pwede na parang i-share sa iba yung information ng mga estudyante sa school dahil yung information ng estudyante is para sa school lang, and yun. Less time consuming, and isa sa mga important na reason kung bakit nagawa tong system na to, pinaplano namin tong system na to, isa sa mga reason niya is yung para makatipid sa time ng pagpaprocess. Syempre sa dami ng estudyante sa isang school, whether sa course or sa year, yun, syempre, hindi talaga siya basta-basta na mapaprocess ng sabay-sabay. So, yun. Next is user-friendly. Syempre, mas user-friendly siya kasi yung mga staff and yung admin na mag-access nito is madali lang nila mag-visualize yung mga design and yung characteristics ng system. Then, mas malalaman nila kung
kung ang access ng staff ay para sa staff lang and yung para sa admin is para sa admin lang. So, yan. Next, transparent information. Siyempre, transparent information, yung mga sinasubmit ng student sa system namin is kung ano yung nandun na save or na store ng system, yun lang yung pwede naming pakita or sabihin. Kasi minsan may mga nangyayari na miscommunication na or misunderstanding ng student and ng staff ng isang example sa registrar ng mga requirements. Ayun, so mas magiging clear and transparent siya from sa system na pag galing sa system na siya. So, ayun. Yun lang. So, yung scope ng system proposal namin about system is itong mga to. The system will ensure the security of the stored file. So yung back information and detailed information na na-adapt ng system namin is surely na sure kasi save dito kasi yung mga details dito is yung mga staff and yung mga admin or yung admin lang totally yung makakapag access. Pangalawa, the system has audit trial wherein the administrator of the system will see the time and hour of the user. So dito, hindi lang siya basta yung time in and time out. So lahat ng information, lahat ng activity log na meron na ginagawa yung system namin is makikita mo dito sa makikita mo rin or ma-visualize mo or monitor mo siya kasi nandun siya lahat doon lumalabas. Sa user such as administrator and user. So meron dito dalawang ng nag-monitor yung admin and yung user. The administrator has 24/7 hour and full access to the system. And the user has the limitation sa features. So yun. Yung full access is for administrator only. So lahat ng dito na i-input doon sa system na to is only the admin lang yung nakakita. Importante dito. Tapos yung isip naman, meron lang siyang mga chosen detail na pwede niya ma-access. Like ng admin, siya lang talaga yung pinaka-full ng access about sa mga dito. Other thing is yung limitations and delimitations. Limitation and delimitations. The system does not print the output automatically. Ayun, syempre dito sa system na to, hindi na, since sa school lang naman to, hindi na namin in-include dito yung print na program. Kasi usually hindi naman madalas kinukuha ng mga students yung infos eh. Ayun. If the student does not complete the requirements, the system has nothing to do about it. Ayun. The system does not provide face recognition and fingerprint features. Ayun, dito hindi na included dito yung face recognition and fingerprint features since info lang naman yung kailangan dito ng school. Ayun. So, ayun ma'am, doon na po nagtatapos yung dalawang proposal system po ng group namin. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Off ko na Saan mo na lang sa akin ha, Waymon. Oh, i-ano ko pa to, Bye-bye. ikakat ko pa to. Alang cute. Bye-bye. Sino yun?